Bocana Bridge project surges ahead, making rapid progress in 5 months since project commencement. So itong binasa ho natin is coming from DPWH or Department of Public Works and Highways. So the ongoing construction of Davao River in Bocana Bridge in Davao City by the Department of Public Works and Highways DPWH is rapidly taking shape, with significant milestones achieved just 5 months since the project start. Pero ito 5 months ang ano to ha, bali binasa ho natin to Saturday, April 27 ang kita niya ang date ho nito. So ibig sabihin nung April 27 nag 5 months siya, so ibig sabihin magdadagdag ng April, May, June, July, August, September, October, November. So 7 plus 5, so it's 1,000. 7 plus 5 is 12 months, no? So since 12 months, yan na nga, ang Davao River sa may Bocana Bridge is taking shape na talaga siya. So makikita niyo naman mayroon na tayong mga nakikitang diyan, malalaking mga pillars, no? Mga pundasyon para sa magiging tulay ho natin connecting Coastal Road from Times Beach Junction and pupuntang Bocana Junction or sa may Rojas Boulevard Junction, no? So yun, so 12 months ago, so napakalaki talaga ng ng pinagbago. Ang bilis, no? Grabe yung project na to, I mean yung gumawa dito sa yung humawak dito na project. So ang galing, so kudos, 5 stars ang ibibigay natin na ratings. In his inspection report to the DPWH Secretary Manuel M. Bunoa, na Senior Undersecretary Emil Kisadain said that the assigned engineer from the Unified Project Management Office Bridges Management Cluster UPMO or BMC and contractor China Road and Bridge Corporation have shown impressive display of efficiency and dedication in overcoming challenges and pushing forward the physical accomplishment. So 15.7% since the civil works activities started on November 2023. Senior Undersecretary Sadain in charge of the DPWH Infrastructure Flagship Project joined Minister Councilor Yang Guoliang of Embassy of the People's Republic of China in the Republic of the Philippines at the project visit in Davao City on Friday, April 26, 2024, where both officials personally observed the project for the construction of a 4-lane 6-span extra-dosed bridge spanning 480.20 meters across the Davao River. Also present at the project visits are Consul Jinjun of the Consulate General of People's Republic of China in Davao or UPMO BMC Project Director Rodrigo de los Reyes. Yun lang, no, bali tapusin na natin pagbabasa ho rito. So with a contract cost of 3.126 billion to be funded by the government of the Philippines and China aid grant, the 1.34-kilometer project including the approach roads is an integral part of Davao City Coastal Bypass Road traversing from Rojas Avenue to Bagua Playa. Scheduled for completion by November 2025, Bocana Bridge holds immense importance for Davao City in promising enhanced connectivity, improved transportation networks, and bolstered economic development opportunities in southern Mindanao. O, yun po yung description, binasa lang ho natin. So, yun lang. Anong masasabi ko dito? So, in my own opinion and kuro-kuro, so therefore I can say na ito talagang Bocana Bridge natin, dito sa Davao River is talagang napakabilis. So far sa lahat yata ng maliban sa bypass tunnel road na napakahirap gawin, pero ngayon grabe yung napakabilis talaga ng ng completion ho nila, diretso tuloy-tuloy ho talaga. So ngayon dito naman sa Bocana Bridge project talagang ang bilis din talaga ng gumalaw, no? So siya, joint collaboration or joint efforts of DPWH, Philippine government and China Republic of China, no, na yan ang contractor na China Road Bridges Construction. So ang galing lang, nakakatuwa lang na kahit paano itong build project ni former President Rodrigo Roa Duterte is taking shape pa rin, no. Ang bilis pa. So hindi man ganoon kabilis, hindi man ganoon kadali, although sabihin pa natin na it's better late than never. I mean late siya,
but it's better, no, than never pa rin talaga. So kaysa naman talaga na umalis si Tatay Digong, no, sa kanyang presidency, sa kanyang office, na wala talaga siyang nagawang projects natin dito sa Davao City. So yun, huli man tayo, huli man ay at least meron, di ba? So it's better late than never. Ay at least hindi tayo masyadong magsisisi. Pero syempre kung meron na talaga tayong choice, no, ibig ko sabihin kung yung pulso lang siguro ng mga taga Davao ang kinuha, ang ganda talaga din siguro na sabihin nating unahin ang Davao City, no, kasi Davao City isa tayo sa may pinakamalaking contribution when it comes to remittances, no, papunta sa national funds, no, sa ating Bureau of Treasury, sa ating national treasury, di ba? Isa tayo sa may pinakamalaking naiambag, no, na GDP. Grabe yung natin, grabe yung ira natin sa Davao City. Dami nating mga income dito. So yun, dahil na rin yun sa effort din talaga ng natin dito, ng mga local government officials sa Davao City, not just the mayor itself, no, kundi maging vice mayor. Siyempre i-credit din natin ng mga councilors at ng mga city engineering office, lahat ng mga departamento dito sa Davao City, no. Hindi naman yan pwedeng gagawin lang ng mayor. So siyempre teamwork ho yun talaga. So yun lang, kaya sa kanilang pagiging magaling ng pagiging magaling, efficient, and very brilliant leaders itong mga Duterte sa Davao City, yun. So talagang super duper boosted or grabe yung progress, thriving ho talaga yung economy ng Davao City, to the point na yun na nga, isa tayo sa may pinakamalaking GDP from the whole region of Visayas and Mindanao. So isa yun sa pinakamalaking tulong natin sa Imperial Manila. So yung kapirahan ho natin, remit sa Manila, tapos ang balik sa atin 20% lang, no, yung mga ganun lang. So sana, kumbaga sobrang tagal natin na nagko-contribute ng bilyones sa Mega Manila, di ba? Nagre-remit tayo sa national, pero ngayon lang tayo nakatikim talaga ng mga mga big project, super mega project sa panahon ni Tatay Digong. So yun na nga, Davao City or Mindanao used to be called as the land of promise, pero at least sa time ni Digong, ang Davao ay kahit paano nakatikim din ng magandang project, no. So yun lang, ano masasabi nyo sa mga sinasabi ko dito? Okay ba tayo dito? Yan lang, gusto ko lang ipakita, no, kahit paano sa inyo itong ating kuhang Bocana River dito, yung kanilang pillar, yung kanilang napakalaking mga pillar dito. So talagang hindi talaga to kayang yanigin ng mga lindol lang, no. China yan, magaling yan sila, visionary ang Chinese, ang China, no. Hindi yan sila basta gagawa ng mga proyekto, mga mega projects, lalo na ito may kinalaman sa ekonomiya na basta-basta na lang masisira, di ba? So yun lang, maraming thank you sa inyong lahat, sana ay nagustuhan nyo. O nga pala, shout out ko yung yung mga magko-comment dyan na daming reklamo. Sorry na lang kung hindi nyo nagustuhan. Unang-una, hindi ko rin naman to ginawa din para talaga i-please ang lahat, no. Una lang, gusto ko lang talagang mag-enjoy, no. Tapos pangalawa, may mag-i-enjoy din kasama ko, sumabay sa aking pag-i-enjoy, maganda yon. Pero kung hindi kayo nag-enjoy, don't worry, kasi marami namang mga vlogger din dito sa Davao City na pwede nyo ring panoorin, no. Tsaka pwede nyo i-bully, pwede nyo i-bash. Wag lang sa akin kasi mabaktoyo din kayo sa akin, no. Hindi din ako magpapabully. Yun lang, no. So have a great day, people of Davao, and have a great day, people of the Philippines, and the people of the world na nanonood sa atin across the globe. Bye bye, and ingats.